Pinagpalang tanghali sa inyong lahat at welcome po sa ating Awakening of Faith program. At ngayon ay unang araw ng panibagong taon. By the way, gusto ko kayong batiin ng Blessed New Year. At ano nga ba ang kailangan natin gawin para itong taong 2024 ay maging napaka-pinagpala at puno ng tagumpay? Mamaya, malalaman ninyo sa ating mensahe. At ngayon, gusto ko na ihanda ninyo isang bote o baso ng tubig para mamaya ay i-bless natin sa ating prayer of agreement. At kung kayo mayroong prayer request ay pwede nyong ilagay dyan sa ating comment section. At also, kung ikaw ay may mga problema, kahirapan, at gusto mo ng kausap, nandyan yung ating helpline. At pwede ka na kumontak sa amin, tumawag ka at nandyan yung pastor para ipanalangin ka at payuhang ka at ikaw ay ipanalangin. And by faith, itong problema na meron ka ay mareresolbahan. Amen? So kung ikaw po ay nais na tulungan ng programa na ito, ang kailangan nyo lang gawin ay i-like at i-share ang ating programa sa iyong Facebook at sa iyong mga GC upang sila na makakapanood ng ating programa ay sila rin naman ay magiging pinagpala. Kaya tumuto kayo sa ating programa ngayon mula umpisa hanggang sa huli at tiwala ko na magiging dakila ang pagpapala na pwedeng matanggap ng bawat isa sa inyo. Amen? So mamaya magbabalik tayo sa ating Awakening of Faith program pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito. Mapalad ang taong sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Meron bang kaibahan ang pagbabasa at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos? Napakahalagang malaman ang kaibahan ng pagbabasa at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ang pagbabasa ay ang pagkalap lang ng impormasyon. Maraming mga relihiyosong tao ang nagbabasa lang ng Biblia para lang magampanan ang kanilang tungkulin na kapag wala silang oras, nagmamadali pa silang basahin ang salita ng Diyos. Kapag pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, iniisip natin kung paano ito maisa sa buhay kahit pa sa iba't ibang mga sitwasyon. Ito ay higit pa sa pagkalap lang ng mga impormasyon. Ito ay nagdadala ng pagbabago sa pamamagitan ng paghubog ng isang tao na maging katulad ng Panginoong Hesus. Lahat ng kasulatan ay mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Napaka-importanteng alalahanin mo rin na alam ni Satanas ang banal na kasulatan. Siya ay dalubhasa sa pagbabaluktot ng salita ng Diyos, katulad ng panlilinlang na ginawa niya kina Adan at Eva. Pero nang gawin niya ito sa Panginoong Hesus, hindi siya nagtagumpay dahil ang Panginoong Hesus ay puno ng spirito ng salita ng Diyos. Kaya't pagbulay-bulayan natin ang Biblia, hindi lang sa ayuno ni Daniel, pero sa araw-araw ng ating buhay. Madali ba? Hindi. Pero sa pagpapatuloy mo na gawin ito, nakakagawa ka at napagtitibay mo ang isang magandang gawi at pag-uugali. Nagbabalik tayo sa ating Awakening of Faith program at tayo ngayon ay tutungo sa ating mensahe upang makakuha kayo ng pangunawa patungkol sa salita ng Diyos, kung anong tinuturo nito, ang ipinapangaral nito, kung ano yung mensahe na pwede ninyong makuha at maikilos kagad by faith at ito ay magbigay ng pagpapala sa inyong buhay. Nakasulat nga sa aklat ng Deuteronomy, chapter 11, verse 26 to 28. So basahin natin dyan. Inilagay ko sa harapan ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito, at ang sumpa kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos.
kundi lilihi sa daan na aking iniutos sa inyo at sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakilala. So dito naunawaan natin na ang Diyos ay nagsalita sa atin na kung tayo ay susunod sa Kanyang salita, sa Kanyang kautusan, tayo ay magiging pinagpala. Pero kung tayo ay susuway, ang sumpa ay darating sa ating buhay. At yan ang mangyayari sa taong 2024. You see, maraming mga tao, may kanya-kanya silang mga paniniwala, kung ano yung kailangan nilang gawin, kung ano yung magbibigay sa kanila ng swerte, magbibigay sa kanila ng tagumpay, ano yung kailangan nilang paniwalaan, ano yung kailangan nilang ipamuhay, ano yung kailangan nilang gawin para sila ay sumakop ng maraming mga mabubuting bagay sa susunod na taon. At marami rin ang mga tao na pinaniniwalaan nila na wag na gawin yun, wag itong gawin, dahil ito ay pwedeng pagmulan ng malas, ito ay pwedeng magbigay sa iyo ng kabiguan, etc. But you see, sa Biblia, dalawa lang. Kapag ikaw ay sumunod, ikaw ay pagpapalain. Kapag ikaw ay sumuway, ikaw ay masusumpa. Kaya nga, kaibigan, 2024, kailangan mo magdesisyong sumunod. Kailangan mong gawin ang kalooban ng Diyos. Kailangan mo na paglingkuran siya. Dahil kapag pinipili mo na ito ay gawin sa iyong buhay, yung pagpapala ay kusang darating sa iyo. May mga tao na sinusunod nilang kalooban nila, ang kalooban ng ibang tao, ang mundo, at sila ay sa bandang huli nakakagawa ng pagkakasala, nakakagawa ng kasamaan sa harapan ng Diyos. At ano nangyari? Ang buhay nila ay tumatanggap na maraming problema, maraming kahirapan, maraming mga pagsubok, maraming hindi magandang sitwasyon. Pero bakit? Dahil kay Satanas o sa demonyo, evil spirit, pwede. But tandaan ninyo, ayon sa ating binasa, ang buhay natin ay consequence lamang kung ano ang ating tinanim. Di ba nga, kapag ano yung tinanim natin, yun din ang aanihin natin. Kapag tayo ay nagtanim ng pagsunod, ay aani tayo ng pagpapala. Pag tayo ay nagtanim ng pagsuway, tayo ay aani ng sumpa. So, kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin. So, dalawa lang yan. Dalawa lang. Either ikaw ay susunod at pagpapalain or ikaw ay susuway at masusumpa. So, wala nang iba pa na dapat kayong maging paniniwala. Ito lang, dalawa na ito ay sapat na. At kung gagawin mo kung anong tama, kung anong mabuti, kung ano yung kinalulugdan ng Panginoong Diyos, so para sa iyo, ang tumanggap ng kasaganahan, tumanggap ng pag-unlad, para sa iyo na sumakop ng maraming mga biyaya, para sa iyo na tumanggap ng maraming mga tagumpay na mula sa Panginoong Diyos. Even ikaw ay maproteksyonan at ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. So in this year of 2024, yan lang dapat ang iyong paniwalaan. Kaya nga maganda na tayo ay malapit sa salita ng Diyos, minemeditate natin ito, maaari magpunta tayo sa church, at doon makinig tayo ng salita ng Diyos, at talagang ina-explain sa atin ng mabuti kung ano yung nakasulat sa Biblia, pinapasa sa atin ang pananampalataya. At kapag talagang sumunod tayo sa kautusan, sa salita ng Diyos, aanihin nating tumanggap ng pagpapala, aanihin nating tumanggap ng pagliligtas na mula sa Diyos. Aanihin natin yung katuparan ng mga pangako niya sa ating buhay. At kapag pipiliin natin na maniwala, hindi ayon sa paniniwala ng salita ng Diyos, at maniniwala lang tayo sa sinasabi ng ibang tao, sa sinasabi ng mundo, so may mas mataas yung tsansa na ang magagawa natin ay ang mga bagay na masama, mga bagay na pagsuway sa harapan ng Diyos. Ang magagawa natin ay hindi
kalooban ng Panginoon Diyos. So, bawat isa sa inyo, binigyan lang kayong dalawang choices ng Panginoon Diyos para hindi na kayo mahirapan. Napakasimple, napakamadaling unawain, napakalinaw kung ano yung message para sa atin ng Panginoon Diyos. 2024, kung susunod ka, pagpapalain ka, pero kung susuway ka sa salita ng Diyos, ikaw ay papalya, ikaw ay magiging miserable, ikaw ay babagsak. Amen? So, kaibigan, ngayon alam mo na, ikilos mo, ipamuhay mo, gawin mo ang lahat sa abot ng makakaya mo na makasunod sa salita ng Diyos sa kanyang kautusan. At dahil diyan, hindi ka bibigoyin ng Diyos, pararangalan ka niya at ibibigay sa iyo sobra-sobrang pagpapalas sa iyong buhay. Amen? So ito ang ating mensahe ngayong tanghali na ito. Kunin niyo ang inyong tubig and gawin natin itong prayer of agreement. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Hello po, magandang tanghali sa inyong lahat at maligayang bagong taon sa inyong lahat. Kung nakahanda na po yung bote ng tubig o kaya baso, maaari nyo pong hawakan sa ngayon at gagawa na po tayo ng panalangin para pagpalain ito ng Panginoong Diyos. Ipikit po ninyo yung mga mata ninyo. Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, itinataas namin sa iyong dakilang kamay ang bote at baso ng tubig na ito at hinihiling namin, Panginoong Diyos, na puspusin mo ito ng iyong kapangyarihan. Hayaan mo, Panginoon, na sino man yung iinom ng normal na tubig na ito na ginagawa mo ngayong banal at sagrado na, ay makakatanggap ng kagalingan sa lahat ng anumang uri ng sakit, karamdaman at mga kirot sa kanilang pangangatawan. Kaya nga, Panginoong Diyos, hayaan mo na sa oras na dumaloy ito, dumampi sa kanilang dila, dadaloy ang iyong kapangyarihan mula sa kanilang ulo hanggang talampakan upang linisin anuman yung mga sakit, alisin kung anuman yung mga komplikasyon sa kanilang pangangatawan. Kaya nga ngayon, Panginoon, bilang lingkod mo, dinidetermina ko ngayon din na ang tubig nila ay banal at sagrado na. Kaya nga ngayon, kaibigan, maaari nyo pong inumin yung tubig ninyo nang merong pananampalataya na iinom kayo ng lakas, iinom kayo ng kagalingan, iinumin ninyo yung magandang kalusugan na nagmumula sa Panginoong Diyos. Kaya nga, Panginoon, hayaan mo na sa bagong taon na ito, magkaroon sila ng magandang pangangatawan, protektadong kalusugan, at hayaan mo, Panginoon, na maidakila nila yung pangalan mo sa pamamagitan ng kanilang pangangatawan. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, itong mga taong ito na tapat sa iyo. Pagpalain mo ang kanilang pamilya. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang kanilang financial. Pagpalain mo ang kanilang kalusugan. Pagpalain mo ang kanilang spiritual. At pagpalain mo, Panginoon, ang buong taon na kanilang kakaharapin sa ngayong taon na ito. Kaya nga bilang lingkod ng Diyos, dinidetermina ko ngayon din na kayo ay pinagpala na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen.